Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller, horror na pinamagatang Siam. Sa pagsisimula ng pelikula, taon-taon, umaabot sa panibagong pinakamataas na antas ang pandaigdigang temperatura at dahil dito, milyon-milyong isda ang nawawala dulot ng mga bakterya na nanggagaling sa natutunaw na mga glacier sa mga polar region. Ayon sa mga siyentipiko, ang planeta ay nahaharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan. Ayon sa forecast, magpapatuloy ang krisis na ito sa loob ng ilang dekada o maaaring hindi na ito malampasan kailanman. Ilang mga bansa ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain at nagsimula ng mag-alsa ang mga mamamayan. Dahil dito, marami ang naniniwalang ito na ang simula ng katapusan ng sangkatauhan. Makaraan ang isang dekada, habang ang mga tao sa buong mundo ay nagdurusa sa kakulangan sa pagkain dulot ng pagbabago ng klima, ang mga tae ay nananatiling maisupply pa rin. Upang masigurong patas ang pamamahagi ng pagkain, humingi ng tulong ang pamahalaan sa ilang mapagkakatiwalaang tao upang ihatid ang mga supply sa mga sentro ng distribusyon. Ngunit habang nasa biyahe, sina Singh at ang kanyang kaibigan ay napalibutan ng grupo ng mga magnanakaw. Si Singh, na isang dating Muay Thai fighter, ay bumaba sa sasakyan upang harapin sila. Sa kabila ng pagiging nag-iisa at walang armas, nagawa niyang talunin ang kanyang mga kalaban ng madali at lumabas mula sa labanan na hindi nasaktan. Dahil sa kanyang karanasan sa mga ilegal na laban, madali niyang nailagan ang mga matutulis na gamit na ginamit ng kanyang mga kalaban, at tinulungan siya ng kanyang kasama sa paglalakbay upang protektahan ang mga supply sa likod ng truck. Pagdating nila sa destinasyon, inabot ni Nasing at ng kanyang kasama ang mga pagkain sa negosyante. Ngunit dahil bukas ang isa sa mga kahon, hindi sila nabayaran ng buo. Pagkatapos ng trabahong ito, nakatanggap si Singh ng motorsiklo na gagamitin niya sa pagbibiyahe kasama ang kanyang asawa na nagbabalak bumalik sa Tiangda. Habang ang karamihan ng populasyon ay namumuhay sa kahirapan, isang piling grupo ng mga tao ang nagkakasayahan sa isang hapag-napun ng masasarap na pagkain at inumin. Si Ginoong Vasu ang kinikilalang dahilan ng Himala na nagligtas sa mga thai sa pinakamatagal na kakulangan sa pagkain sa kasaysayan. At ngayon ay plano niyang magsimula ng bagong negosyo sa pagkain upang maging bagong food hub ng mundo ang Thailand. Habang nagdaraos ng isang banquet para sa fundraising ng proyekto, inatake ng Caesar si Johnny, isa sa mga kasosyo ni Vasu, at agad siyang dinala sa ospital. Pagka-uwi ni Singh na may dalang bagong gamit, nadatnan niya ang kanyang asawa at pinagalitan siya nito dahil patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa delikadong transportasyon ng supply. Pagkatapos gamutin ang sugat sa mukha ni Singh, naghanda na si Ren para pumasok sa trabaho. Pagdating niya sa ospital, napansin niyang mas abala ito kaysa karaniwan. Habang tinutulungan niya ang mga pasyente, sinamahan siya ng isang batang lalaki na nangangarap balang araw na maging doktor. Anak siya ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Ren, kaya sinikap ng doktora na alagaan siya ng mabuti. Ngunit kinailangan nilang maghiwalay ng ilang oras dahil may operasyon si Ren sa operating room. Habang magsisimula na siya ng operasyon, biglang dumating ang direktor ng ospital at inutusan siyang sumama rito dahil may ibang naitalagang doktor na gagawa ng surgery. Bilang pinakamahusay na doktor sa ospital, si Ren ang pinili ng direktor upang kausapin si Ginoong Vasu tungkol sa kondisyon ng malubha ang kalagayan. Samantala, ang pasyente na dapat operahan ni Ren ay patuloy sa pagkakaroon ng matitinding seizure at hindi siya mapakalma ng medical team. Kalaunan, hindi na kinaya ng katawan ni Johnny ang mga atake at ilang minuto lang ang lumipas ay nagdilim na ang kanyang mga mata. Bigla siyang bumangon at inatake ang nurse na sumusuri sa kanyang dugo upang alamin kung ano ang ikinamatay niya. Matapos patayin ang nurse, tumakbo ang zombie sa buong ospital at nagsimulang umatake ng ibang tao. Nagkagulo ang lahat at nagsimulang magsitakbuhan sa takot. Samantala, nasa bahay si Singh nang marinig niya ang isang anunsyo mula sa mga otoridad ukol sa emergency sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ren. Agad siyang nagpasya na puntahan ito upang tingnan kung kailangan ang tulong ng kanyang asawa. Pagdating niya sa ospital, marami ring tao ang nag-aabang sa labas, pawang mga kaanak ng mga pasyente o empleyado sa loob. Nang makita nila mismo ang mga pulis na inaatake ng mga zombie, mas lalo silang nabahala. Habang sinusubukang tulungan ang mga sugatan, ang mga pulis ay nakagat at napilitang gumanti ng putok ng baril.
Sa gitna ng kaguluhan, nakapasok si Singh sa loob ng ospital at nagsimulang hanapin si Ren habang ang mga gwardiya ay pilit na pinipigilan ang mga zombie. Sa mga oras na iyon, nagtatago si Ren sa isang silid kasama ang pasyenteng nakagat at nagpa siyang lumabas upang alamin ang nangyayari. Hindi niya alam na sanhi ng kagat ang impeksyon at dala ito ng isang pathogen. Kaya maingat siyang lumabas upang mag-imbestiga. Ngunit pagbalik niya, muntik na siyang kainin ng matandang lalaki na ilang minuto lang ang nakalipas ay humihingi ng tulong sa kanya. Sa takot, tumakbo palabas si Ren at narinig ang mga sigawan mula sa itaas na palapag. Bigla, narinig niya ang tinig ng kanyang asawa mula sa communication room na nagpapadala ng mensahe para sa kanya. Ngunit nang pinindot ni Ren ang buton upang sagutin ang tawag, bigla namang nawalan ng kuryente at hindi na niya naiparating ang kanyang lokasyon. Nang mapansin ni Singh na hindi na gumagana ang mga elektronikong kagamitan, isinuko niya ang kanyang unang plano at nagpasya na lamang na lumabas upang hanapin si Ren. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang salubungin siya ng isang zombie na tangkang lapain siya, kaya napilitan siyang makipaglaban. Nang mapagtanto niyang hindi niya ito matatalo sa pamamagitan lamang ng suntok, kinuha niya ang isang kordon ng telepono at iniikot iyon sa katawan ng nilalang upang ito'y mapabagsak. Habang tinatawid niya ang pasilyo, nadaanan niya ang dose-dosenang zombie, ngunit nalabanan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga suntok sa mueg ay hanggang marating niya ang hagdan. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ng isang batang lalaki at agad siyang bumalik upang iligtas ito dahil alam niyang hindi kakayaning mabuhay mag-isa ng isang bata sa ospital. Nakita niya ang zombie na gumagapang papunta kay Buddy. Nagtangkang magtago ang bata, ngunit natunton pa rin siya ng nilalang at gumapang ito sa ilalim ng mga kama upang abutin siya. Sa mismong sandaling aatakihin na si Buddy, biglang dumating si Singh at hinila palayo ang zombie. Sa tulong ng batang lalaki, natuklasan ni Singh na ang tanging paraan upang patayin ang mga halimaw ay ang pagtarget sa kanilang ulo, kaya iyon ang kanyang naging focus. Pagkatapos patayin ang zombie, tinanong niya si Buddy kung kilala niya si Ren at sinabi nitong siya ang matalik na kaibigan nito. Kaya humingi siya ng tulong sa bata upang gumabay sa kanya sa loob ng ospital at dinala siya nito sa departamento kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Samantala, sa labas ng ospital, nagpasya ang mga opisyal ng Thai Army na gumamit ng bagong estratehiya sa pagpigil ng pagkalat ng impeksyon, patayin ang sinumang lalabas ng ospital ng buhay. Matapos pag-aralan ang sitwasyon, iniutos ng opisyal na pasabugin ang buong ospital bago pa makalat sa buong Bangkok ang sanhi ng outbreak. Matapos kumbinsihin ang gobyerno na ang tanging solusyon ay ang wasakin ang ospital kasama ang mga taong nasa loob, ipinadala ang isang grupo ng sundalo upang maglagay ng mga pampasabog sa paligid ng gusali. Pagdating sa departamento ng pathology, nakita ni Ren ang silid ng mga security camera, ngunit nakalock ang pinto. Habang sinusubukang kunin ang bungkos ng mga susi mula sa baywang ng punong gwardiya, inatake siya ngunit nagawa niyang makawala at mabuksan ang pinto. Sa loob ng silid, ginamit niya ang isang kabinet upang harangan ang daanan at nang mapanood niya ang mga kuha ng security camera, napagtanto ng doktora na wala ng ligtas na lugar sa ospital. Pagdating nila sa opisina ng ina ni Buddy, napansin niya ang bulletin board at nadiskobring may nakatakdang operasyon si Ren sa ikalimang palapag. Ngunit habang papunta sila roon, tinugis sila ng isang horde ng mga zombie, kaya napilitan silang magtago sa isang silid kung saan may isang binatilyo na nagbabantay sa kanyang amang pasyente. Dahil nawalan na ng pag-asang makaligtas, gumamit ng isang kemikal ang binatilyo sa kanyang sarili upang wakasan ang lahat bago pa siya tuluyang maging isa sa mga halimaw. Nang malapit nang makapasok ang mga zombie, nagpa siya si Singh na dumaan sa ibang ruta at umakyat sa scaffolding kasama si Buddy, na nangangatog habang pinapanood ang ama't anak na nilalapa ng mga halimaw. Habang umaakyat, nagulat ang bata nang biglang lumitaw ang isang zombie sa bintana at hinawakan ang kanyang paa, dahilan para siya'y magsisigaw. Nang makita ni Singh ang batang nasa panganib, inihagis niya ang isang matalim na bagay sa ulo ng zombie at pinatay ito. Tinulungan niya si Buddy na makumpleto ang pag-akyat at agad silang nagyakapan sa sobrang ginhawa sa pagkakaligtas. Pagdating nila sa ikalawang palapag, nakita na ni Buddy ang kanyang ina at agad itong niyakap. Ngunit habang lumalapit, napansin ni Singh na nakagat ang nurse at alam niyang maaari itong magbago anumang sandali.
Ayon kay Mink, nasa ika-0 palapag si Ren, at nakiusap siya kay Sing na alagaan si Buddy dahil hindi na niya kayang samahan pa sila. Nang malaman ni Buddy na nahawa ang kanyang ina, napaiyak siya sa sobrang lungkot at ayaw niya itong iwanan. Ngunit alam ni Mink na ang tanging pag-asa ng anak na makalabas ng ospital ay kung isasama siya ni Sing. Kaya hiniling niya sa lalaki na isama ito. Paglabas nila ng maternity ward, nakatakas si Buddy at muling bumalik sa ina niya, ngunit laking gulat niya nang makita niyang isa na pala itong zombie. Sa matinding takot, napasigaw si Buddy at agad nitong nahatak ang atensyon ng mga zombie sa paligid. Agad siyang binuhat ni Sing at tumakbo silang dalawa papunta sa hagdan upang makarating sa ika-0 palapag. Sa pamamagitan ng security cameras, nadiskubre ni Ren na buhay pa si Ihivasu at agad siyang tumakbo papunta sa kanyang pinagtataguan upang magtago. Matapos matiyak na hindi nahawahan ang doktora, sinubukan siyang pakalmahin ng lalaki at sinabing parating na ang rescue. Nang mailagay na ang lahat ng pampasabog, iniutos ng mga sundalo na ilabas na si Ihivasu sa gusali, kahit nakapalit nito ay panganib sa kanilang buhay. Nang makita ang papalapit na military helicopter, tuwang-tuwa si Buddy, akala niya isinugo ito para sagipin sila. Ngunit ang totoo, ipinadala lamang ang rescue team upang sagipin ang isang tiyak na tao, at may 30 minuto lang sila bago tuluyang pasabugin ang gusali. Nang mapansin ni Vasu na paubos na ang dugo para sa kanyang asawa, nakipagkasundo siya kay Ren, kapag nakuha ng doktora ang dugo, ilalabas niya ito sa oras ng rescue. Kaya nagpasya si Ren na isugal ang lahat para makuha ang dugo. Habang maingat siyang naglalakad upang hindi mapansin ng mga zombie, bigla siyang nasalubong ng kanyang asawa. Ngunit nang binuksan niya ang pinto, gumawa siya ng ingay at agad siyang natunton ng mga halimaw. Upang ilihis ang atensyon ng mga zombie, nagsimulang sumigaw si Sing at nilabanan ang mga ito habang pinipilit ni Ren na maisara ang pinto. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga sundalo sa ika-0 palapag at ginamit ang kanilang mga armas upang makalusot papunta sa silid kung saan nagtatago si Vasu. Matapos siyang matagpuan, inihatid ng mga sundalo si Vasu at ang kanyang asawa palabas habang naiwan si Ren sa loob. Nang makita ni Sing na malapit ng lapain ng zombie ang kanyang asawa, binasag niya ang salamin sa pinto at inutusan si Buddy na tulungan ito habang siya naman ay humaharang sa mga halimaw sa labas. Sa kabutihang palad, nakarating si Buddy sa tamang oras at kinuha ang fire extinguisher upang ilihis ang pansin ng zombie habang nagtatago si Ren. Pagkatalikod, gumapang si Ren papunta sa exit, ngunit nakalikha siya ng ingay na muling umagaw ng pansin ng halimaw. Habang tumatakbo papunta sa kanya ang nilalang, biglang lumitaw si Sing at ilang ulit na hinampas ito sa ulo hanggang sa tuluyang mamatay. Sa wakas, muling nagkita ang mag-asawa. Samantala, inatake ang mga sundalong ipinadala para iligtas si Vasu at nahawa rin ang doktor na inatasang mag-alaga sa asawa ng negosyante. Dahil sa matinding pag-aalala, pinakiusapan ni Vasu ang mga sundalo na hanapin si Ren dahil siya lamang ang makakatiyak ng kaligtasan ng pasyente. Ngunit nang makita nila si Sing, napagkamalan nila itong zombie at agad siyang binaril. Pagbagsak ng kanyang asawa, agad yumuko si Ren upang pigilan ang pagdurugo, pero hinila siya palayo. Nang makabangon, ginamit ni Sing ang kanyang kasanayan sa Muay Thai upang tulungan ang mga sundalo na labanan ang mga zombie, at pagkatapos ay kinailangan niyang harapin mismo ang mga sundalo upang protektahan ang sarili at ang asawa. Ang utos kasi sa kanila ay iligtas lang si Vasu at ang kanyang asawa, lahat ng iba pa ay itinuturing na walang halaga. Kaya kahit may tama sa balikat, napilitan si Sing na makipaglaban sa mga bihasang sundalo para sa kanilang kaligtasan. Nang muntik na siyang mawalan ng malay dahil sa isang malakas na tama, biglang lumitaw ang isang zombie at inatake ang opisyal. Dahil dito, napilitan ang sundalo na bitiwan si Sing at nagkaroon siya ng pagkakataong makarecover. Pagbangon niya, nagpatuloy ang sagupaan nila ng sundalo hanggang sa parehong mawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang segundo, nagkamalay si Sing at nakita ang sundalong nilalapan na ng zombie, ngunit wala na siyang lakas upang makatayo. Sa kabutihang palad, dumating ang rescue team sa tamang oras at tinulungan ni Ren ang kanyang asawa upang gamutin ang sugat bago pa ito mawalan ng maraming dugo. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Sing na tumayo at agad na nag-isip ng plano upang mailabas si Ren at Buddy bago pa mahuli ang lahat.
Tiningnan niya ang kanyang asawa at sinabing pagkatapos nilang makalabas, babalik sila sa Tiangdao. Natuwa si Ren nang malaman niyang babalik sila sa kanyang bayan. 15 minuto na lang bago sumabog ang gusali, kaya nagdesisyong buksan ni Buddy ang pinto upang tingnan kung ligtas na ang daan. Doon niya nakita ang sundalong nakalaban ni Singh, ngayon ay isa ng zombie. Upang gawing ligtas ang daan, nilinlang ni Singh ang zombie papunta sa isang storage room at binuhusan ito ng flammable na likido sa likuran. Pagkatapos ay sinilaban niya ang zombie habang pinapanood ni Ren na unti-unting nagiging abo ang nilalang. Sa sandaling iyon, na-activate ang fire prevention system ng ospital at nagsimulang mag-mutate ang mga zombie na nagkalat sa buong gusali. Lahat sila ay naging mas nakakakilabot at nagsimulang gumawa ng nakakatakot na tunog. Habang naghahanap ng daan palabas, nakita ni Ren at ng iba pa si Vasu at ang kanyang asawa. Ngunit habang papalapit, napansin ng doktora na may mga ugat na umuusbong sa buong katawan ni Anne at pinaghinalaan niyang nahawa na ito. Sa halip na matakot, natuwa si Vasu na gising na muli ang kanyang asawa at tumangging lisanin ito. Nang lumapit siya upang tiyakin ang kalagayan ni Anne, kinagat siya nito. Agad na nagpasya si Singh na tumakas kasama ang kanyang pamilya bago patuluyang magbago si Vasu. Hindi nagtagal at lumapit na rin ang iba pang mga zombie upang kainin si Vasu at tuluyan siyang nilapan ng mga ito. Matapos patayin ang huli nilang biktima, tumungo ang mga zombie sa huling 3 natitirang nakaligtas sa ospital. Nang mapansin ni Singh na malapit ng abutan ng mga zombie ang kanilang grupo, nagpasya siyang magpaiwan upang ilihis ang mga ito habang sina Ren at Buddy ay tumakbo paakyat sa terrace. Pagkarating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang armadong sundalo na nag-utos na humarap sila upang tiyakin kung sila ba ay nahawa. Matapos masigurong wala silang kagat, tinanong ng sundalo kung nasaan ang rescue team dahil nawalan na siya ng komunikasyon sa kanila ilang minuto na ang nakalipas. Nang marinig niya na lahat ng kasama niya ay napatay na, nagmadali siyang sumakay ng helicopter upang iligtas ang mga sibilyan. Ngunit pinakiusapan siya ng doktora na maghintay pa ng 5 minuto para sa kanyang asawa. Habang sina Ren at Buddy ay nakasakay na sa helicopter at naghihintay ng paglipad, si Singh naman ay naipit sa loob ng sasakyan, sinusubukang ilayo ang mga zombie hanggat kaya niya. Sa puntong ito, siya ay napapalibutan na at wala ng malinaw na paraan upang makatakas ng hindi nakagat. Dahil dito, nagpasya si Singh na sumugal at gumamit ng metal na talim upang ipagtanggol ang sarili habang pinapatay ang lahat ng zombies sa paligid. Sa kabutihang palad, nakatakas siya ng walang sugat at napatay ang lahat ng kalaban. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, dumating muli ang panibagong horde ng mga zombie kaya kinailangan niyang tumakbo papunta sa terrace. Sa wakas, nakarating siya ngunit sobrang pagod at kinailangan niyang hawakan ang pinto upang hindi makapasok ang mga zombie sa helikopter. 3 minuto na lang ang natitira bago sumabog ang buong gusali kaya iniutos ng sundalo sa piloto na simulan na ang paglipad dahil kung hindi, wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Nang makita ni Ren ang kanyang asawa na ilang metro na lang ang layo, siya ay nawalan ng pag-asa at nakiusap sa sundalo na maghintay pa. Upang pagaanin ang loob ng asawa, dahan-dahang lumapit si Singh at mumiti. Si Singh ay emosyonal dahil alam niyang ito na ang huling beses na makikita niya ang babaeng mahal niya. Ngunit sa parehong panahon, kampante siya dahil naligtas niya si Ren. Nang mapansin niyang nagsimula na ang helicopter na lumipad, alam na ni Singh na hindi na siya aabot. Kaya't buong tapang niyang tinanggap ang kanyang kapalaran at nagpa siyang dalhin sa kanyang kamatayan ang mas maraming zombie hanggat maaari. Habang pinapanood ni Ren mula sa bintana ang kanyang asawa na nakikipaglaban sa mga zombie, biglang sumabog ang gusali. Si Ren ay napuno ng dalamhati dahil alam niyang wala ng pag-asang mabuhay si Singh. Habang niluluksa ang pagkawala ng minamahal, niyakap ni Ren si Buddy, alam nilang pareho silang may nawalan ngayong gabi. Ilang linggo ang lumipas, patuloy pa ring bumabangon si Ren mula sa kanyang kalungkutan at lumipat na sila ni Buddy sa Tiangdao. Ang hindi niya alam, nakaligtas pala si Singh sa pagsabog sa pamamagitan ng pagtatago sa isang metal na kapsula at ngayon ay nasa isang misyon para hanapin si Ren. At dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo ito, please subscribe and like at maraming salamat sa inyong panunood.